Magandang umaga po sa ating pong lahat na ating pong mga taga-subaybay at dahil po sa crisis na ating pong pinagdadaanan ay patuloy po tayo na magsasama-sama through live streaming dahil tayo po ay sumusunod sa batas ng Diyos at hindi po tayo pwedeng sumuway. So wala pa po tayong pananambahan kaya ang pakiusap ko sa ating pong mga kapatid ay patuloy po na manatili sa inyong mga bahay. Sumunod tayo sa ating pong gobyerno at ang pagsunod sa ating gobyerno ay para na rin pagsunod sa ating pong Diyos. So ngayon sa umaga pong ito ay muli po sama-sama po tayo at nais ko pong batiin yung mga kapatid na sa Sorsogon. Okay. Sila po ay nag-aantay na, nag-aabang na kanina pa. So, God bless you all. Sa mga kapatid natin sa Sorsogon, sa Bulacan, sa Malabon, dito po sa RP Novaliches, sa Bayan, Novaliches, yung mga kapatid po natin dyan na nasa kani-kanilang mga pwesto at sa Lagro. Okay, at ganon din po yung mga taga-Pangasinan po dyan, sa Infanta Pangasinan, God bless you all. At sa Olonga po, Mariveles, mga nag-aabang ng ating pong live streaming, ay good morning po sa inyo pong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po sa Bagong Baryo, Bikutan, at Quezon Province, Laguna, Cavite. So, ang mga kapatid po natin sa lahat ng dako sa Bulacan at Mindoro, Romblon. So, nag-aabang po sila ngayon at maraming salamat po sa inyo pong muli pag-antabay sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon at alam po natin na pag nakalipas ang crisis po na ito ay very excited po ang lahat na mag-celebrate ng Thanksgiving, pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. So, katulad po ng aking pong nabanggit ay pag-uusapan po natin yung patungkol po sa Kingdom Mandate or the Mandate of the Kingdom. Okay, at salamat po sa mga sumusubaybay po sa atin. Okay, kasama po natin yung mga taga Queensland po dyan sa Novaliches. God bless you sa Punturin, sa Mekawayan, at na nag-aabang po ng ating pong live streaming, ng ating pong pag-aaral at ganon din po ganon din po mga kapatid. Gusto ko pong pasalamatan yung ating pong tagapagsubaybay ng ating pong mga live streaming sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Mabuhay ka kapatid at pagpalain ka ng Diyos. Ang Diyos ang patuloy na mangungusap sa iyo. Ganon din yung nasa Egypt na nag-aabang ng ating pong live streaming sa Israel. So nakakatuwa kung hindi pa nangyari ang bagay na ito, hindi po lalawak ang ating pong talakayin, ang usapin patungkol po sa ating pong sa kaarian ng ating pong Panginoon. So, shout out po, maraming salamat po kay Mami Linda at patuloy pong nag-i-encourage at sumusubaybay din po sa atin. Ganon din yung aking pong mga mentor sa Pangasinan, sa Mabini. So, maraming salamat po sa inyo, si Kuya Ed Asanyas at si Ate Tess, sina Pastor at Pastor Ed. Okay. At sa umaga pong ito, samahan niyo po ako sa ating pong talakayin at very exciting, very excitement. Kasi kung titingnan po natin, alam niyo ho ba na sa tagal-tagal kong naging mananampalataya, maging ang aking pong ang family ng aking pong may bahay, sa tagal po naming naging mananampalataya, hindi po kami nakarinig ng pagtuturo patungkol sa paghahari po ng Diyos. Okay?
Yun po yung nakakalungkot doon. So, I'm sorry, meron pa po pala tayo nagtagas, subaybay po dyan, sina Joy, dyan po sa Pleasant View, sa Tandasora. At ganon din po sa Uyo, yan. Novaliches, meron po sa Holy Cross. So, nakakatuwa. Isipin na sa ganitong paraan ay nagkaisa po tayo, ano ho? Nagkaisa po tayo na magsama-sama sa ganitong gawain. At yung mga taga Santa Cruz Zambales, sa Zambales area, maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay. So, samahan po ninyo ako. Ang sinabi po, ang tanong po sa akin ng isang manggagawa, katulad ng tanong ng isang Pariseyo patungkol sa kaharian ng Diyos, according to Luke 17, ito po yung sinabi po roon, nang minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Kaya sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. Wala kang makikitang palatandaan, sabi po ng Biblia, kasi wala pong magtatayo ng pader, wala pong magtatayo ng poste, wala kang makikitang palatandaan, ang sabi po ng Bible. So, at wala ring magsasabing nagsisimula nagsisimula na roon o rito, sabi po niya, sapagat ang katotohanan, nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng nananalig sa Kanya. Yan po sinasabi, malinaw po yung sinabi ng ating pong Panginoon nung magtanong ang Pariseyo. At alam po natin na napakaraming Pariseyo sa panahon po natin ngayon na hindi po alam kung kailan nagsimula, at yan po ang dahilan kung bakit ayaw nilang ipangaral ang kaharian po ng Diyos, sa dahilang ang paghahari po ng Diyos ay itinago sa tao ng mga taong relihiyoso. Kung naalala niyo po, yung aking pong binanggit ng mga nakaraan, ang sabi ko po ay church is controlling the coming of the Lord. Katulad ng panahon ni Noah. Because Noah's controlling the flood. So ibig sabihin, ang churches ngayon ang kumukontrol ng pagparito ng ating pong Panginoon. Bakit po sinasabi mo, kapatid, na kinukontrol ng churches ang pagparito ng Panginoon? Bakit po? Kasi ganito lang po yung kasimple church. As long as na ayaw mo ipangaral ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, ayaw mo pang dumating ang wakas. Okay, mamaya po yan, i-discuss po natin. Ibig sabihin, ayaw mo pang dumating ang wakas. So, kaya ang sabi po ng Biblia, saan po nagsimula ang kaharian ng Diyos? So, ang mga relihiyosong tao ay lagi pong naghihingi ng palatandaan. 'Di ba? Tayo nga ngayon palatandaan natin Yan, COVID-19, coronavirus, kung ano-ano na naman sinisend po sa akin, kung ano-ano na naman nakikita ako sa FB ko, na kesyo, yung corona is 666, si Bill Gates, na nananahimik yung buhay, idinadamay sa ganitong issue. So, pag-isipan po natin, alam nyo ho, napakahirap magsalita ng isang bagay na wala po sa Biblia. Tandaan po natin, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung mandate. Ano ba talaga? What is the real mandate of God? Kasi kung titingnan po natin, buong mundo nakakaalam na ng Biblia. So lahat ng dako nakakaalam ng Biblia. So ito po yung nakakalungkot. This is the word of the Lord. Word of the Lord for the world. Ang salita po ng Panginoon, ang bilin po ng Diyos, ang bilin po ng Diyos sa sanlibutan, according to Matthew, there is only one message. Church, tandaan natin, iisa lang ang mensahe na iniutos ng Diyos na ipangaral sa buong sanlibutan. Hindi siya nag-utos ng, okay, preach the prosperity, preach healing, preach deliverance. No, hindi po ganon. Because we believe na lahat ng yon is only a culture. Kultura po yan sa kanyang kaharian. So, tingnan po natin, yung sinabi po ng Matthew chapter 10 verse 7, ang sabi po roon, uulitin ko, paulit-ulit ko po yung binabanggit sapagkat yan po yung keyword.
ng kingdom. Ang sabi po roon, as ye go, preach this message. The kingdom of heaven is at hand. Ano daw po yung dapat ipangaral? Ano po yung sinasabi po ng Bible na dapat ipangaral? Ang sabi po malinaw, as ye go, preach this message. What kind of message? Ano pong mensahe ang gusto o ang iniuutos ng Diyos na dapat ipangaral sa buong sanlibutan? Malinaw po, napakalinaw. Ang sabi po niya, as ye go, sa inyong paghayo, sabi po niya, ipangaral nyo ang mensaheng ito. Anong mensahe? Deliverance? Prosperity? Healing? No. The kingdom of heaven is at hand. Yung kaharian daw ng langit nasa aking mga kamay. Yung po yung malinaw na gustong ipangaral dahil ito yung hindi ipinangangaral sa church. Wala po kayong makikita. Binabanggit po yung salita pong kingdom. Kaya sabi ko sa isang kapatid, yung nasa Middle East, simple lang ang sinasabi ng Biblia. Dalawang mensahe lang, pero iisa. The kingdom of God and then the kingdom of heaven. So my question is, what is the difference of the kingdom of God and then the kingdom of heaven? Kasi maging ang Bible School, hindi po nagpaliwanag tungkol sa bagay na ito. Wala po akong narinig, wala akong nalaman na Bible School na nagturo ng Kingdom of God. Binabanggit po yung mga talata po na yan, pero hindi po nila ipinangaral. Ito po ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang wakas. So, malinaw po church, na iisa lang ang mensahe. Ang sabi po niya, as you go, preach this message. What kind of message? The kingdom of heaven is at hand. Sabi po niya. So, ito po yung nakakatuwa. Kasi, ang madalas sinasabi, napapansin niyo po ba church, na every time na ang Panginoon magpapagaling, sa tuwing siya may pagagalingin, ano po sinasabi ni Jesus Christ? Ano po yung sinasabi po niya? Huwag mong ipagsasabi. Huwag niyong ipagsasabi. Sa tuwing may gagaling, sa tuwing may pagagalingin ang Panginoon, ang sinasabi po niya ay, huwag niyong ipagsasabi. So, malinaw. Bakit huwag mong ipagsasabi yung healing? Huwag mong ipagsasabi yung deliverance. Huwag mong ipagsasabi. And we cannot find in the Bible na si Jesus nag-preach ng prosperity. He never preached prosperity. Bakit po? Kasi yung prosperity is only a culture. Kultura po yan sa kingdom of God. Kultura po yan. Kahit hindi mo ipangaral yan, likas na lilitaw yan, likas na darating po yan. Yung healing, deliverance, lahat po yan ay kultura lang ng kaharian po ng Diyos. Kaya every time na may pagagalingin po ang Panginoon, ang lagi po niyang bilin, huwag niyong ipagsasabi. Tayo, madalas, di ba, ipinagmamalaki po natin, diyan po ako yumabang Sa totoo lang, diyan po ako yumabang. 90s. Every time, yung mamamatay na lang, ipagpipray mo, bubulungan mo, babangon, puputulin na ang paa, pagpipray mo, gagaling, by the glory of God. Pero, alam niyo po, every time na nagte-testimony po kami ng ganon, hindi po, sa mga tao na nakakarinig, natutuwa po sila. Pero, ang nakaligtaan po natin, tandaan po natin yung bilin ni Jesus Christ, according to Matthew chapter 10, verse 7, as ye go, preach this message. Ito po yung hindi na ipangaral sa church. Ito po yung madalas kong sinasabi. Ipinapangaral si Jesus Christ. Walang masama na ipangaral mo si Jesus Christ. Because Jesus Christ is the gospel. He is also the power of the gospel. Romans 1:16. Pero, ang nakalimutan natin, bago natin i-preach si Jesus, huwag mong kalilimutan, huwag nating kalilimutan, si Jesus Christ may pinipreach
may ipinapangaral si Jesus Christ. And that is the kingdom message. That is the kingdom principle. That is the kingdom of God, the kingdom of heaven. Yan po yung pinapangaral po ni Jesus Christ. Which is ito yung ayaw ipangaral ng mga mananampalataya. Ito yung ayaw ipangaral. Kaya nga sabi po ng iba, "Uy, bagong aral yan ah." Maling aral yan. Tandaan po natin na walang bago sa pangangaral ngayon tungkol sa kingdom message. Because the kingdom message is the origin message of Christ. Wala po, there is no gospel of salvation in the history of the Bible. Wala pong gospel of salvation. There is no gospel of repentance in the Bible. Meron pong gospel pero hindi gospel of salvation. Mayroon pong repentance pero wala pong gospel of repentance. Ang mayroon sa Biblia ay gospel of the kingdom. Tingnan niyo po kung ano po yung commission mandate. According to Matthew 24, ano po sinabi po roon? Preach the gospel of the kingdom unto the whole world as a witnesses unto all nations, and then the end shall come. Okay, gusto ko po linawin ang talata pong yaan sapagkat malinaw yung sinasabi po ng Biblia Church. Ang Great Commission, the commission mandate of Jesus Christ, ang sabi po roon, preach the gospel of the kingdom. Ano daw po yung ipipreach? Unto the whole world, not unto the whole earth. Kasi hindi po niya ipinagbili na ipangaral sa buong mundo ang gospel of the kingdom. Iniutos po niya ipangaral sa buong sanlibutan. Because I believe, church, that the world is not the earth, and then the earth is not the world. Ang mundo, hindi po yan ang sanlibutan. At ang sanlibutan, hindi po yan ang mundo. Kaya ang bilin po ni Jesus Christ, malinaw according to Matthew 24. Kung kayo po ay may mga Biblia, kung kayo po ay may Bibles, samahan niyo po ako sa inyong tahanan. Sa mga nanonood po at makakapanood po nito, subaybayan po ninyo ang ating pong talakayin. Matthew 24, ang sabi po nyo doon, preach the gospel of the kingdom. Okay, uulitin ko, ang gospel na ipangaral sa lahat ng dako ng mundong ito. Sa buong sanlibutan. Lahat ng tao ngayon, maging ang mga tribes, mga katutubo, nakakaalam ng gospel. Alam ng kahit sino ang patungkol kay Jesus. Walang taong hindi nakakaalam ng patungkol kay Jesus. Pero bakit wala pa yung wakas? Ilang trahedya na ang naganap. Ang dami na nagprophesy na ganito, sa ganitong taon, darating Panginoon, darating kisyo ganito, etc. bla bla. Pero magtataka ka, until now, hindi pa dumarating yung wakas na ipinapangaral ng mga end-timers katulad ko dati. Hanggang ngayon, walang wakas na dumarating. Bakit? Kasi may isang bagay na nakakalimutan po tayo na hindi po na ipapangaral. Malinaw yung sinabi po doon. Preach the gospel. What is the commission mandate of the kingdom? Preach the gospel of the kingdom. So ang church, ang simbahan, all churches, that they are always preaching about the gospel. Pero ang tanong ko, naipangaral po ba ang kingdom? Kasi si Jesus po yung gospel. O church, siya po yung gospel. Siya yung ebanghelyo. Pero yung ebanghelyong ito, ang magandang balita na tinutukoy dito ay yung kingdom of God.
Ano po yung anong magandang balita sa Kingdom of God? Ano po yung sinasabi po ng Biblia? Bakit tinawag na magandang balita? Because the kingdom of heaven will come on this earth. The kingdom of God will come, sabi niya. According to Matthew chapter 6. At maging sa ibang mga aklat, anong sabi po roon? Thy kingdom come. Thy will be done on earth. Di po ba magandang balita? Lahat tayo nagkukumahog, lahat tayo pinagkakaabalahan po natin, pinaghahandaan po natin yung pag-akyat natin sa langit. Pero ang pinakamagandang balita na nangyari, yung langit na gusto mong akyatin, ibinaba dito sa lupa. Ano po sinabi po ng Biblia? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mangyayari daw ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. On this earth, not in the world, but in this earth. Dito sa mundo, hindi sa sanlibutan. Bababa, because the earth is the extension of the kingdom of God, of the kingdom of heaven. So malinaw po, church, malinaw na ang Biblia po ay may tinutukoy. Ibinaba po niya dito sa lupa. Naalala niyo po ba? Napansin po ba natin nung mamatay si Jesus Christ sa bundok ng Kalbaryo, may dalawa siyang kasama doon na magnanakaw na mga kriminal. Ang nakakatuwa, ito po yun. Nakakatuwa, yung taong kriminal na nasa kanyang tabi, alam na may kingdom of God. Pero ang nakakalungkot, ang daming churches, hindi alam na may kingdom of God. Can you imagine, church? Yung magnanakaw katabi ni Jesus Christ. Alam na may kingdom of God. Tapos ang mga churches ngayon, pag magbanggit ka ng kingdom of God, sasabihin sa iyo, kulto ka, naliligaw ka, maling aral yan, bagong aral yan. Church, ano po yung malinaw doon? Sabi niya, alalahanin mo ko, Panginoon, pagpasok mo sa iyong kaharian. Okay. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Buti pa yung magnanakaw na ito, alam na may kingdom of God. Napakaraming Kristiyano, inosente, ignorante pagdating sa kingdom messages. Na yun po yung bukang bibig, yun ang utos ni Jesus na ipangaral, wala na pong iba. At tandaan po natin, napakaraming bagay. Alam nyo ho, ano man ang mabasa mo sa Biblia, it is about the kingdom. Ano po sinabi niya? Ang kaharian ng Diyos katulad sa mga bata. Sapagkat sa mga batang katulad nito, ang paghahari ng Panginoon. Every time nagagamit po siya ng mga messages, every time na may mga bagay na binabanggit po ang Panginoon, it is about the kingdom of God. It is about His kingdom. Ang kaharian daw ng Diyos, katulad ng maghahasik, katulad ng nagtatanim. So, tingnan po natin. Ang kaharian daw ng Diyos ay katulad po ng libadora. Every time na may babanggitin ang Panginoon ng mga bagay na makamundong bagay o literal na bagay, it is about the kingdom. Ginagamit po niya ang mga literal na bagay para ipaliwanag ang mga spiritual na bagay. Subalit tayo na mga mangangaral, nakakalungkot, ang gagaling po natin mangaral ng mga spiritual na bagay, ang tinutukoy naman natin mga literal na bagay. Pinapangaral natin yung puno, yung tree of life. Sa Genesis, ang pagkaunawa po natin, literal na puno po talaga yon. Na may puno talaga doon na pwede pag pinitas mo yung bunga, yun po talaga yung pagkakaunawa po natin. Tandaan po natin na maging si Jesus Christ nagsabi na I am the tree of life. So hindi po siya literal na puno. Yun po yung masakit isipin. Kaya po hindi po dumarating ang wakas. Una sabi po niya, preach the gospel of the kingdom unto the whole world, not the whole earth.
sa buong sanlibutan. Ipangaral daw ang alin? Hindi lang yung ebanghelyo, not only the gospel, but the kingdom of God also. Hindi mo pwede paghiwalayin yung dalawa. Hindi mo pwede paghiwalayin yung gospel at yung kingdom. Hello. Sana naman po nagkakaunawaan po tayo. Kasi hanggat hindi po natin ipinapangaral ang wakas, malinaw yung sinasabi po ng Bible Church. Ang sabi po roon, malinaw, preach the gospel of the kingdom unto the whole world. The whole world is a system. Bakit po? Ito po yung mga tao na may sariling sistema. Ipapangaral ang paghahari ng Diyos sa mga taong may sariling sistema. Walang kaunawaan. There is no light. Yun yung mga taong walang kaunawaan, karunungan ng Diyos. Hindi nakakaunawa ng kanyang paghahari. Sila yung dapat pangaralan ng paghahari po ng Diyos. Because the world is a system. Enforcing authority, enforcing influence. Ito po yung sistema. May sarili silang sistema, hindi po yung sistema ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po sistema ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, kailangan maipangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa mga taong may sariling sistema. At as a witnesses unto all nations. The word nations is every languages. Bawat wika. Ano po yun? It is, we're not talking about the natural nation. We're not talking about the natural country. Kasi yung bansa, hindi mo pwede pangaralan. Yung tao na nasa loob ng bansa, sila yung dapat mong witnessan. Sila yung mga taong dapat mong pangaralan. So Jesus Christ never talk about, hindi po siya tumutukoy tungkol sa mga natural na bagay. Ang tinutukoy niya ay yung mga spiritual. Kaya nung sinabi po ng Panginoon, di ba, sinabi po ng Daniel na babaha daw sa banal na lungsod. Bumaha. Hindi po ng tubig. Ang sabi po ng Revelation, bumaha. Hindi ng tubig, kundi mga wika, bansa at tribu. So, tao yung bumaha. Nung panahon na patayin si Jesus Christ, dumagsa ang tao sa banal na lungsod ng Diyos para ipagsigawang patayin si Jesus. So, ibig sabihin, may mga bagay talaga na tinutukoy ang Panginoon na hindi po natin mauunawaan. Kapag wala tayong kaisipan ni Jesus Christ, hindi po natin mauunawaan kung ano ang laman ng kanyang kaisipan o expression of His thought regarding to His Word sa kanya pong salita sa Biblia. Kaya ang sabi po roon, ipangaral nyo at maging as a witnesses unto all nations, and then the end shall come. Ang tanong, ilang gera pa bang magaganap? Sabi ko nga po, kahit na malusaw po ang isa sa pulo o isa sa bansa sa globe, hindi po darating ang wakas hanggat hindi na ipapangaral ang paghahari ng Diyos sa buong mundo, sa buong sanlibutan. Kasi malinaw po roon, tandaan po natin, gusto ko po linawin yung 24:14. Preach the gospel of the kingdom unto the whole world, not on the earth, as a witnesses unto all nations. Nations is not the natural nation, it is the languages, every languages. Kung kabataan ka, mangaral ka sa mga kabataan, doon ka mag-witness. Kung professional ka, doon ka mag-witness sa kapwa mo professional. Kung ikaw ay doktor, abay hindi naman ako siguro maniniwala na isang mangangalakal, elementary graduate ang gagamitin ng Diyos para pakinggan ng isang doktor. Yung lingwahe ng doktor, doon lang siya makikinig. If you are a doctor,
You will witness to your co-doctor. Doon ka magwi-witness. Kasi iisa kayo ng lingwahe. Magkakaunawaan kayo. Kung ikaw ay guro, doon ka sa kapwa mo guro. Kasi kung estudyante, mangangaral sa isang guro, abay, hindi po siguro paniniwalaan basta. Maliban lang kung gumawa ng himala yan sa harapan niya. So, nangangahulugan na ang tinutukoy doon ay hindi yung literal na lugar. At ang sabi doon, and then the end shall come. Walang sinabi po roon na end of the world, end of the earth. Basta sinabi po roon, and then the end shall come. Ano ang magwawakas? So pag sinabi kasing end shall come, di ba ang theology, nagsasabi agad na gugunawin daw ang mundo. Tandaan natin ang Mateo 24, tumukoy. Ang sabi po ni Jesus Christ, ang pagparito daw ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noe. So nung panahon ni Noe, ang nawala yung mga wicked. Ang naiwan si Noe. Naiwan yung mundo, naiwan yung righteous man. Yun yung palatandaan ni Jesus Christ. So pag-isipan po natin, church, pag-aralan po natin na mainam kung ano po talaga ang tinutukoy ng Biblia. So the commission mandate of Jesus Christ is to preach the gospel of the kingdom. Iisa lang talaga ang gusto niyang ipahayag. May nagtatanong po sa akin, sabi po, patungkol sa millennial. Alam niyo, ang salitang millennial is reigning of Christ. Kailan po ba nagahari si Kristo? The word thousand. Okay. Ang salita po kasing thousand means reigning. So, ang salitang 1,000 or 1,000 is a reigning. So, kailan nagsimula na maghari si Kristo? Pwede bang merong isang hari tapos walang kaharian? Kasi ang sabi po doon sa Book of Revelation, bababa daw ang Panginoon na nakakabayo at yung kanyang mga anghel, ang kanyang hukbo. Kailan ba bumaba ang Panginoon na kasama ang kanyang mga hukbo? Church, malinaw yung sinabi ng aklat ng Lucas, chapter 2. Nung siya'y ipanganak, may kasama siyang hukbo ng Panginoon. Nagpakita sa mga pastol. Yung thousands, yung libo-libong mga hukbo ng Diyos. Bakit bumaba yung hari? Para pagharian ang buong sanlibutan, ang langit at lupa. So, ang dami pong nagkamali sa pangunawa. I'm sorry to say that. Parang si Herodes lang. Nung mabalitaan po niya na ipinanganak na ang hari ng Israel, ipinapatay niya yung mga bata 2 years old below. Dahil ang akala ni Herodes, aagawan siya ng trono sa Israel. Ang akala niya, paaalisin siya sa kanyang kaharian. Ang hindi po niya alam, yung King of Kings ay maghahari, kaya siya tinawag na King of Kings. Ibig sabihin, kung may mga hari dyan sa buong sanlibutan, siya yung hari ng mga hari na yan. Hindi niya kailangan mang-agaw ng teritoryo sapagkat siya yung hari ng langit at lupa. So hindi po yan literal kingdom. It is not about the literal kingdom. Malinaw po, church. Napakalinaw. Kaya ang akala po ni Herodes, yung Panginoon maghahari literally. Tandaan po natin, church, na ang kaharian ng Diyos is spiritual. Wala kang makikita. Yun yung unang sinabi ng Lucas. Walang nagsimula doon o dito. Sa totoo lang, ang kaharian ng Diyos nasa ating mga puso, nasa inyong mga puso. Ang problema ngayon, church, paano natin malalaman? Hindi alam ng napakaraming Kristiyano dahil ayaw ipangaral ang paghahari ng Diyos ng mga churches. Di ba? Sinabi po yan na Romans. Paano kami makikinig kung walang mga ngaral? Paano kami mangangaral kung walang makikinig? Paano nga natin malalaman na may paghahari pala, may kingdom pala ang Diyos?
Nagsimula na ang paghahari ng Diyos kung wala pong magsasalita tungkol sa kingdom. So salamat po sa COVID-19. Dahil po rito, nakapangaral po tayo. Sa buong mundo, sa lahat ng aabutin at makakapakinig dito, makakapanood po nito. Magkakaroon po tayo ng pag-asa na ang Diyos pala naghahari na sa ating mga puso. Malinaw yung sinabi po ng Biblia, naghahari na, hindi nagsimula doon o dito, hindi sa Davao nagsimula ang kaharian ng Diyos. Church, take note, hindi po sa Davao o kung saan. Ang totoo, naghari na ang Diyos, naghahari na ang Diyos sa ating mga puso. Yun po yung malinaw na sinasabi po ng Bible Church. Yan yung malinaw na sinasabi po ng Biblia. So, kaya ngayon, hindi po talaga darating ang wakas. Bakit? Hindi pa na ipapangaral yung Kingdom of God. Iilan lang ang mga nangangaral ng paghahari ng Diyos. Napakarami. Almost 75% hindi po ipinapangaral ang Kingdom of God. So I think only 5% ang nangangaral ng Kingdom message, ng Kingdom principle. Tandaan po natin, walang masama na ipangaral si Jesus Christ. Pero wag nating kalilimutan, si Jesus Christ mayroong ipinapangaral. Yun yung bilin po niya. As you go, preach this message. The kingdom of heaven is at hand. So that was also the kingdom mission. What is the kingdom mission? According to Matthew chapter 3, verse 2, ito yung kauna-unahang mensahe. The first message was the kingdom. Ito yung isinisigaw ni John the Baptist doon sa ilang ng Judea. Sumisigaw siya, mangagsisi kayo. Magbalik loob sa Diyos. Ang kaharian ng Panginoon ay sa akin ng mga kamay. Ano po yung first message? What is the first message? According to Matthew. Tingnan nyo po, pambungad na aklat. Unang aklat ng Matthew Church, unang mensahe about the kingdom. Nung si Jesus Christ mag-minister, according to Matthew chapter 4:17, ano din po yung sinisigaw niya? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. The word repent is not sorry. Uulitin ko po yan. The word repent is not about to apologize. It is not about sorry. Because repent is, you will go back to your origin position. Bumalik ka. True realization. Yun po yung salitang repent. Ma-realize natin, mali pala yung kinaroroonan ko, mali pala yung aking paniniwala. Balik tayo doon sa origin. Kasi ang word na ibig sabihin may origin. Katulad ng restore. Bakit mo i-restore? Kasi may nawasak. May nagiba. So kailangan i-restore. Ganon din po yung repent. Ibig sabihin, dati ka nang nasa lugar ng Diyos, dati ka nang kawangis ng Diyos, kailangan mo lang bumalik. Bakit? Iniligaw tayo ng relihiyon. Iniligaw tayo ng mga relihiyon. Yon ang katotohanan. So the kingdom mission is about the kingdom. Tandaan po natin. Yun po yung pinapangaral po ni Jesus Christ. Malinaw po yun. What is the kingdom priority? Ano po yung priority po sa kaharian po ng Diyos? According to Matthew chapter 6:33, ano po sinabi po roon? Na-discuss na po natin yan. Ang sabi po niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay. Ano daw po yung dapat priority ng tao? Hindi po relihiyon. Hindi po simbahan ang priority ng tao. Ang ipinapahanap ng Diyos na wala sa simbahan. Ang ipinapahanap ng Diyos na wala sa loob ng church, yung kanyang kaharian. Bakit sinasabi kong wala sa church? Kasi ayaw ipangaral. Hanggat hindi po natin ipinapangaral ang kingdom of God and then the kingdom of heaven,
hindi tayo paghaharian ng Diyos. Pwede ka bang mamuhay sa isang lugar na hindi mo alam ang kalakaran? Puro paglabag ang gagawin mo dyan. Hello? Di ba? Subukan po natin. Pumasok tayo sa isang lugar. Hindi mo alam kung ano yung rules and regulation dyan. Ang mangyari, walang araw na hindi ka lumalabag sa batas niyan. The word seek first. Ang salitang paghahanap ay walang katapusang pag-aaral. Pag-iwan sa mga prioridad sa buhay. Hindi ko sinasabi na totally iiwanan mo. We're not talking about literal, material. Dahil yung paghahari ng Diyos nasa puso po natin. That is the reason why that I always saying, lagi ko sinasabi, the kingdom of God is a soul, the kingdom of God is spirit-led. But the church is soul-led. The kingdom concerned to the spirit, but the church concerned for the physical body. The kingdom of God, 100% for God, 0% for self. Wala kang iiwan para sa sarili mo. Hindi po ibig sabihin na porque sinasabi po natin na wala kang iiwan, hindi ka na magtatrabaho. Huwag tayo maging dogmatic. Dahil yung paghahari ng Diyos nandoon sa ating po mga puso. Nasa puso po natin. Kaya yung priority, yung salitang seek, ibig sabihin, you're pursuing. Nagpupurso ka, nagpupursigi ka. Bakit? May gusto kang masumpungan. Ano po yung gustong masumpungan? Yung priority natin sa buhay. What is our priority? Yung kingdom rule. Kingdom government. And His righteousness. Napaka-importante. Bakit po nauna yung kingdom? Kasi hindi ka pwede mamuhay na may kabanalan kung hindi ka pa pinaghaharian ng Diyos. Hindi pwede mauna yung righteousness and the kingdom. The rule. Una po yung rule. Una yung batas. Una yung gobyerno bago ka makapamuhay sa loob ng gobyernong ito. Righteousness is not come from man. Hindi po yan galing sa atin. Yung righteousness is a result. Ito po yung resulta. It is the product of the rule of the kingdom government. Kaya po tayo nakapamuhay na may kabanalan dahil po doon sa gobyerno ng Diyos, sa puso po natin. Because 0% for self and 100% for God. Yun po yung sinasabi po ng Biblia. So the priority of man is to seek the kingdom. Yung salitang seek, kahit gaano kahalaga ginagawa mo, pag may gusto kang makita, iiwanan mo yan. Gaano man kahalaga ang relihiyon mo ngayon, ang simbahan mo ngayon, ang doktrina mo ngayon, kung gusto mong masumpungan ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, kailangan mong iwanan yung mahalaga sa iyo. Dahil ang priority ng tao, church, ay ang kaharian at ang kanyang katuwiran. That is our priority. Yung po yung sinasabi po ng Mateo 6:33. So malinaw po, church, na kapag sumunod po tayo, pag inuna po natin ang ating pong, ang kaharian po ng Panginoon, ano po yung resulta? Ano yung trabaho ng Diyos para sa atin? Ang sabi po roon ay, and all these things shall be added unto you. Lahat daw na bagay idaragdag sa iyo. Pag sinabing lahat ng bagay, walang hindi mo kailangan na hindi idaragdag ng Diyos sa iyo. Malinaw po yung church. Napakalinaw.
lahat daw ng bagay idaragdag sa atin ng Diyos. All things shall be added unto you. Trabaho ng Diyos na mag-provide ng pangangailangan mo. Bakit? Priority mo siya eh. Tingnan po natin, yung sinabi po ng chapter 6, verse 9, 11, up to 11. Yung economic culture. Pag nagtrabaho ka sa kaharian ng Diyos, take note. Pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, pag inuna po natin ang kaharian po ng Diyos, ang sabi po ng Biblia, ang problema sa church po kasi lagi nauuna yung dulo eh. Di ba? Yung sinabi po ng Mateo, samahan niyo po ako. Babasahin po natin para mas malinaw. Baka sabihin po ninyo, yung mga pinagsasabi ko wala sa Biblia. Yung sinasabi po roon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi po niya ay, all things shall be added unto you. Ngayon, magbibigay ba ang Diyos, ang mabuting Diyos, magbibigay ba ng masamang bagay sa iyo? Ang mabuting Diyos, magbibigay ba ng isang bagay na ikakapahamak mo? Kung magbibigay man ang mabuting Diyos, ito yung ikakabuti mo. Bakit? Priority mo siya. Priority natin siya. Kaya malinaw po, church. Di po ba? Kaya ang sabi po niya roon, all things shall be added unto you. Ano po yan? Yung mga magagandang bagay. Idaragdag sa atin ng Diyos yung magagandang bagay. Yung mga bagay na masisiyahan ka. Yung mga bagay na ikatutuwa mo. Yung mga bagay na lalong magpapalapit sa iyo, sa Diyos. Yun po yung tinutukoy po ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin, church. So the economic culture, ano po yun? Matthew 6, sa verse 9 to 11, ano sabi po rito? After this manner, therefore, pray ye, sabi niya, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Sabi niya, mangyari ang yung kalooban dito sa lupa, sa earth, not in the world, as it is in heaven. Kung ano yung kultura, anong sistema, anong meron ng langit mangyayari sa iyo dito sa lupa. Bakit? Yun po yung magandang balita. Yun po yung magandang balita. Give us this day our daily bread. Sabi po niya. So ano po yun? Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang provider. Kaya kung papansinin po natin sa mga naunang talata, ano sabi po ni Jesus Christ? Huwag kayong mamroblema sa inyong pagkain, sa iyong inumin, sa inyong pananamit. Bakit ka mamroblema kung nasa loob ka ng kaharian? Bakit ka mamroblema ng mga bagay na pangangailangan mo sa iyong katawan, pangangailangan mo sa buhay, kung siya yung priority mo? Kung siya yung priority natin sa buhay? Kung siya yung number one sa buhay po natin? Malinaw yung sinabi po ng 33. Lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Bakit? Kasi pangunahin mo siya. Namumuhay ka sa kaharian. Ano po yung sinasabi po ng Biblia, church? Ano po sinasabi po ng Biblia? Kung kayo'y mananalangin, ganito kayo manalangin. Ang sabi po niya, Our Father, which art in heaven, the word Father, I'll repeat, uulitin ko, nabanggit ko na po ito sa una po natin mga pag-aaral. Ang salitang Father is a nourisher. Father means nourisher, provider, sustainer. Ang Ama ang nagpo-provide ng lahat ng kailangan ng kanyang mga anak at ng kanyang pamilya. Tiyakin lang po natin na tatay po natin siya. Tiyakin lang po natin na He is our Father. And we are the Son. Siguraduhin lang po natin na anak po tayo niya at siya yung tatay natin. Thou art in heaven. Heaven is a manufacturer. Heaven is a source. Lahat ng merong idaragdag sa iyo, galing yan sa langit. Kaya sabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done on earth. Bumaba nawa ang iyong kaharian. Why? That is the economic culture.
Lahat ng mayroon sa langit, ibababa niya dito sa lupa. Bakit? Nandiyan ka, kapatid. Ganun ka ka-espesyal sa Diyos. Anumang bagay na mayroon ng langit ay pwedeng gawin ng Diyos dito sa lupa kasi nandiyan ka. Ikaw yung target niyang pagharian. Hindi kung sino, hindi yung mga anghel. Ikaw na katulad niya, kawangis niya, na may kakayahang mamuhay sa katuwiran ng Diyos. Willing, handa na sumunod sa kanyang batas, sa kanyang gobyerno. Church, ikaw yung tinutukoy ng ating Panginoon. Lahat ng mayroon ng kalangitan ay ibababa niya dito sa lupa dahil nandito ka. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Saan ka man naroon, anuman ang posisyon mo, nakaupo ka, nakatayo ka, o anuman, sabihin mo sa iyong sarili, ang lahat ng ito'y para sa akin dahil ako'y anak ng Diyos at tatay ko siya. Anumang meron ng langit ay kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Pag priority mo siya, pag pinaghari mo siya, namuhay tayo sa kanyang mga batas, namuhay tayo sa kanyang gobyerno at kanyang katuwiran. Huwag sa ating sariling katuwiran. Church, sinabi ng Biblia, Matthew chapter 6, huwag kayong mamroblema sa inyong mga pangangailangan. Hindi ko sinasabi huwag kang alam niyo po, ito yung maling pagkaunawa po natin. Kasi, ang sabi po ng iba, yung ibon nga, kumakain, hindi naghahasik. Tama, sinabi po ng Biblia yan. Pero itong tanong, may nakita na po ba kayo? May nakita ka bang ibon mula nung magpisa, mula sa itlog, mula sa pagkainakay, hindi umalis sa kanyang kinadadapuan? May nakita po ba kayong ibon na hindi umalis sa sanga na kanyang kinadadapuan? Totoo yung sinabi ng Biblia na ang ibon hindi nagtatanim pero kumakain. Hindi naghahasik. Bakit? Huwag natin sabihin yung ibon hindi umaalis sa puno. Ibig sabihin lahat ng bagay provided by God. Lahat, bago nagkaroon ng ibon, may pagkain na ang ibon. Tandaan po natin, bago nagkaroon ng tao, may inihanda na ang Diyos na pagkain ng tao, pangangailangan ng tao sa paraiso. So yung ibon, bago maging inakay, may mga uod na, may mga insekto na sa iba-ibang lugar na kailangan lang niyang puntahan. Kaya daming Kristiyano na misinterpret yung katagang yan, kasalita po na yan. Tandaan po natin church, yung ibon lumilipat ng puno. Pag walang makain sa isang puno, lilipad sa another na puno. Ang tamad, bawal kumain, walang karapatang kumain. Kasi sabi ng Panginoon ipoprovide niya. Hindi mo kailangan, ang pinupunto natin dito, hindi mo dapat priority sa puso natin. Hindi ka dapat nag-aalala. Basta inuna mo ang Diyos ang magpo-provide. Siya magbibigay ng negosyo mo, siya magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan mo, siya magpo-provide, siyang kikilo sa tao para ikaw ay ipagpalain. Lahat ng mga pangangailangan mo, yung trabaho na kailangan mo, ang Diyos ang maghahanda ng trabaho para sa iyo. Pagpangunahin mo siya. Subukan mong talikuran ng Diyos. Maghapon, 1 taon ka mag-apply, wala kang maa-applyan. Magtrabaho ka ng magtrabaho, mapapagod ka lang. Walang mangyayari sa pinagpapaguran mo. Subukan mong unahin ng Diyos, church. Ang economic culture ng Diyos ay nasa kanyang kaharian. Tandaan po natin. Ang sabi niya, huwag kayong mamroblema sa inyong pagkain. Saan ka nakakita na namumuhay sa kaharian ng Diyos, namumroblema ng pagkain? Di ba, provided by the King? We are the Christ ambassador. Sinasabi po natin na tayo ambassador ni Kristo. Saan ka nakakita na ambassador na namumroblema sa pangangailangan niya? Saan ka nakakita na ambassador, every time na may kailangan siya yung namumroblema? Di ba pag sinabing ambassador provided by the government,
Kung anong gobyerno, kung halimbawa Pilipinas, ambassador ng Pilipinas yan, ibig sabihin po, church, ang namumroblema maging ng kanyang pamilya ay ang gobyerno ng Pilipinas. Saan ka man utusan, wala kang problemahin sa iyong pangangailangan. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kayong mamroblema sa inyong pagkain. Bakit? Ang Diyos ang magpapakain sa iyo. Ang Diyos ang maggagawa ng paraan para sa iyo. Huwag kayong mamroblema na inyong pananamit, na inyong inumin. Bakit po? Kasi provided by the King. Sabi niya, all things shall be added unto you. Lahat ng bagay idaragdag sa iyo. That is the kingdom concept. Yan po yung konsepto ng kaharian. But the church always concerned for his body. Ang church, ang religion, laging concern yung kanyang katawan. Laging nararamdaman yung kanyang sarili lang. But the kingdom concerned for the spiritual. Yun po yung sinasabi po ng Matthew chapter 6 verse 9 to 11. The kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven. Bababa daw yung kaharian ng Diyos. Bumaba dito sa lupa. At mangyayari dito kung anong kalooban niya sa langit, mangyayari dito sa lupa. Church, ano man ang nangyayari sa langit, mangyayari sa iyo dito sa lupa. Bakit po? Kasi bumaba po yung hari. Kung saan yung hari, nandoon ang kanyang kaharian. Hello? Kung saan yung hari, nandoon yung trono niya. Noong nakaraan, ang daming nalito. Doon sa mansyon at sa na tinalakay po natin. Sabi ko nga po, hindi ang hari hindi titira sa bunggalong bahay. Ang tirahan ng hari, palasyo, mansyon. And we are the mansions. We are the mansions of God. Ganyang kaganda kung ilarawan ng Diyos. Ganyan tayo kaganda kung ilarawan ng Panginoon. So the impact of the kingdom, according to Matthew chapter 12, verse 28, ano po sinabi ron? If I drive out demons, the kingdom of God is upon you. So kultura po talaga. Kaya sabi niya, preach the gospel of the kingdom. Preach the gospel, the gospel of the kingdom. The kingdom of heaven. Don't preach about healing. Bakit? Kasi pag pinagaharian ka ng Diyos, there is healing. Si Jesus Christ, He is never praying for the sick. Hindi siya nanalangin sa may sakit. Yung dominion, ini-exercise lang niya. Every time na may sakit, ang sabi niya, kung ako'y nagpapagaling ng karamdaman, ang ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos nasa sa iyo. That is the impact. Ano po yung impact ng paghahari ng Diyos sa tao? Di ba yung sinabi po niya? Tuklawin ka na hindi ka maaano. Lasunin ka. Pero Diyos ko po, ang daming hindi pa nilalason, patay na. Ang daming Kristiyano May pumunta, kaibigan, churchmate. Lason yung dala, pag alis niya, patay. Hindi tayo nagsasalita tungkol sa literal na ahas at lason. Alam po natin na napakaraming Kristiyano, ang dami, lason ang dala-dala, makamandag yung dila. Pero pag sumasampalataya ka, pinaghaharian ka ng Diyos, you'll never be shaken. Hindi ka maaano. Yan ang sinasabi po ng Bible. Hindi ka maaano. So yung impact ng kaharian ng Diyos ay nagpapagaling. Kaya every time na magpapagaling ang Panginoon, ang sabi niya, huwag niyo ipagsabi, huwag niyong ikukwento, kung gumaling ito, huwag mong ipamamalita, huwag mong ipagsabi. Tanong bakit? Kasi ganito po yan. Iisa lang po, bakit po ayaw ipagsabi ni Jesus Christ
every time na may pagagalingin siya. Kasi ang gusto niyang ipagsabi mo ay ang kanyang kaharian. Dahil ang tao, very conscious sa kagalingan. After lang ang tao doon sa kagalingan. Subukan po ninyo, may isang tao, nabalitaan mo na may gift of healing. Abay, dinadagsa ng tao. Kahit anong layo, pupuntahan niya. Bakit? Kasi nagpapagaling. Pupuntahan talaga ng tao. Bakit? Nagpapagaling. Kahit hindi yan nangangaral ng kingdom message, basta nagpapagaling, dadagsain niya ng tao. Kaya ang bili ni Jesus Christ Church, ang sabi po ni Jesus, every time na may pagagalingin siya, ang bilin po niya, huwag niyong ipamamalita. Huwag niyong ipagsasabi. Kasi ang gusto po ng ating Panginoon, isa lang ang ipamalita po natin. Hindi yung deliverance. Don't preach deliverance. Don't preach about healing. Because deliverance, healing is only culture of the kingdom. Sabi niya if I drive out demons, the kingdom of God is upon you. Kung ako may nagdi-deliverance, kung ako may nagpapagaling, iisa lang kahulugan, ang kaharian ng Diyos nasa sa iyo. Ang gusto ng Panginoon, yan ang dahilan, na kung bakit ayaw niya na ipinapangaral natin yung deliverance, yung healing. Sabi niya, pag every time nagagaling yung isang tao, ang sabi ni Jesus, mahigpit niyang ipinagbibilin. Take note, mahigpit niyang ipinagbibilin, church. Huwag mong ipagsasabi. Sa ibang salita, huwag mong ipamamalita. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos na ipamalita natin ay yung mensahe niya patungkol sa kanyang kaharian. Ang gusto ng Diyos na ipamalita natin, according to Matthew chapter 10 verse 7, as you go, sabi niya, preach this message. Sa inyong paghayo, ipangaral nyo ang mensaheng ito. Ang kaharian ng langit ay nasa aking mga kamay. Yun ang gusto niya ipamalita natin. Kasi yung healing, ginagaya ng dyablo. Yung pagpapagaling, ginagaya ng kaaway. Pwede ang tao malinlang, pwede ang tao maluko kung kagalingan ang ipamamalita natin. Dahil as long as na ang tao may sakit, kahit sa patalim, kakapit. Kahit kanino, lalapit yan. Kaya ang bili ni Jesus Christ, ipangaral nyo sa inyong paghayo, Mateo 10:7. Ipangaral nyo sa inyong paghayo ang mensaheng ito. Anong mensahe? Ang kaharian ng Diyos. Ito yung hindi pinapangaral kahit sa ang dako. Iilan lang ang nangangaral ng paghahari ng Diyos. Maging ang Bible School, hindi nangangaral ng paghahari ng Diyos. Kailangan natin na ipangaral, huwag yung kagalingan. Don't preach deliverance. Don't preach healing. Because deliverance, healing is only a culture of the kingdom. Kultura po yan. Likas na nangyayari yan. Sinabi ng Mateo 12:28. Ang sabi po roon, if I drive out demons, the kingdom of God is upon you. You see? Di ba sina Peter? Nung sila po ay naglalakad, anino pa lang niya, gumagaling. Bakit? Kasi sa kanya, hawak niya yung mga susi ng mga kaharian. Mga susi. Keys of the kingdom. Kung may hawak ka na susi, bubuksan mo ba yung, kakatukin mo ba yung sarili mong pintuan? Sarili mo yan, buksan mo na lang. Kasi may susi ka eh. So napakalinaw po, church. Yung impact ng kingdom of God. If I drive out demons, the kingdom of God is upon you. So what is the purpose of the kingdom? To influence.
to colonize the colony. The goal of all kingdoms is to colonize the colony. Kingdom influence. Yan po yung goal ng lahat ng kaharian po ng Diyos. Tandaan po natin, yung sinasabi po ng Biblia, according to Matthew 13:13, take note, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Yung sinasabi po roon na may isang babae na nagkumuha ng harina pagkatapos ano po ginawa niya? Ano po yung sinabi sa Matthew chapter 13? Ang sabi po roon ay, kumuha siya ng harina pagkatapos nilagyan niya ng lipadora. Ano po tinutukoy po roon? So, church, yes, never become do. It was about the kingdom influence. Malinaw po yung sinasabi po rito. Samahan niyo po ako. 13:13 ng Mateo. Ano po sinabi po roon? Sa verse 13, therefore, sabi po niya, speak to them in parables. Nagsalita po ang Panginoon sa pamamagitan ng isang parabola. Ulitin ko po, church, God was using the parabolic teaching. Lagi po siya nagsasalita sa pamamagitan ng parabola. Okay. Because they seeing, see not, sabi niya, and hearing, they hear not, neither no they understand. So, ang tao po ay nagsasalita po ng ang Panginoon nung nagsalita po siya sa pamamagitan ng kanyang sa pamamagitan ng parables ay ito po yung lagi po niyang binabanggit na sinasabi po niya sa kanyang mga alagad na ginagamit po niya yung parables. Okay. Kaya nung panahon ni Jesus, yung isang babae, sinabi niya, the kingdom of God is like yeast. Ang kaharian daw na Diyos ay katulad ng libadora. Bakit ginamit po niya yung mga parables na ito para ipangaral o sabihin sa kanyang mga listeners, sa kanyang mga viewers? Ang layunin po niya ay para malaman niya kung sino yung kanyang estudyante. Sino ang kanyang disciple. So, yes, never become do. Kahit anong gawin mo sa libadura, hindi yan magiging harina. Pero yung harina ay pwede maging libadura. Ihalo mo ang harina sa kapwa harina, walang nangyari. Pero yung yeast, ihalo mo sa libadura, ini-influensyahan niya yung harina. Gaano mang karami ng harina na yan, kaya niyang palubuhin. So, yeast never intimidating by the size of the dough. Hindi po natatakot, kaya magulat ka. Pag may taong pinag-aharian ng Diyos, hindi yan takot. Kahit Doctor of Divinity, hindi po yan natatakot. Kahit hindi po yan nag-aral, once na ang isang tao pinagharian po ng Diyos, nakaunawa ng mga hiwaga ng Diyos, hindi yan natatakot kahit kanino. Kahit alam niya na wala siyang pinag-aralan. Because yeast works quietly. Ang libadura ay nagtatrabaho ng tahimik. Yeast looks useless. Pag tinitingnan po natin, every time na titingnan po natin, yung libadura ay parang baliwala. Walang halaga. Pero wag ka. Pag hinalo mo yan sa harina, yung harina ay umaalsa through heat and pressure. Kaya po, as long as the more na pinipressure mo yung taong pinag-aharian ng Diyos, magkakaproblema ka. Lulubo yan. Lalaki po yan. Bakit lalaki yan? Kasi ganyan kung mang-influensya ang libadura. It is about the kingdom influence. Ang taong pinag-aharian ng Diyos, hindi kailanman na-i-influensyahan ng relihiyon. Because the goal of all kingdoms is to colonize the colony.
Kung may colony dyan, sasakupin niya yan. That is the goal of all kingdoms. Yan ang plano. Yan yung, from the beginning, yan yung plano ng Diyos. Tandaan po natin. Kaya once na naging impluensya ka, nakakatuwa. Maraming tao namamangha, maraming tao ang nagugulat. Dahil ang libadura kahit kailan hindi nai-influensyahan. Pero wag ka, church, sons of God. Ang libadura ay walang halaga kung ihahalo mo sa kapwa libadura. Yes is useless kapag ginamit mo sa kapwa libadura. Libadura sa libadura, haluin mo at basain mo yan ng tubig. Hindi yan uusbong, hindi yan lulubo, hindi yan magi-expand. Bakit? Malinaw yung sinabi po ng Biblia, church, na ang ilaw ginagamit sa dilim. Ang libadura ginagamit sa harina. But yes, never become dough. Hindi pwedeng maging harina. Dough become yeast. Pag hinaluan mo ang harina ng kakapiranggot na libadura, kaya niyang paalsahin yan. So, ibig sabihin, ang taong pinaghaharian ng Diyos, hindi natatakot, hindi nai-influensyahan, sa halip, siya ang nagiging influensya sa kanyang mga nakakausap. Ang taong pinaghaharian ng Diyos, naalala ko po, mayroon pong, hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan, mayroon pong bumati ko sa akin kung anong pinagsasabi niya sa akin. Napakagaganda ng lumalabas sa kanyang bibig. Doctor of Divinity. Anong kingdom pinagsasabi ni Makasinag na yan? Aral na Satanas yung kingdom na yan. Kaya church, doon nagsimula yung sinabi ko po. Doon ako nagsimula na nagsalita. Ang sino mang tao na lumalabag, ayaw tumanggap ng kingdom message ay antichrist. Ang sino mang tao na hindi tanggap ang kingdom principles, ang gospel of the kingdom, ay antichrist. Bakit? Ang kingdom message, ang kingdom principle, ay aral ni Jesus Christ. From the beginning. Aral yan ni Kristo. Si Jesus lang ang nag-utos at siya yung kauna-unahang nangaral ng kingdom message. According to Matthew chapter 4, chapter 3, first message was about the kingdom. Kaya ang mangyayari kapag ikaw at ako ay nire-reject mo ang kingdom message, malinaw pa sa araw, maliwanag pa sa araw na antikristo ka. Bakit? Dahil iisa lang ang aral na ipinapangaral ni Jesus. Ang solusyon. What is the kingdom solution? According to John chapter 3, ang sabi po roon, John chapter 3, ang sinabi po roon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Diniscuss na po natin yan. Pero gusto ko pong pag-usapan uli dahil ito ang solusyon sa mga taong ayaw maniwala sa paghahari ng Diyos. Except a man be born again, he cannot see. You see that? Pag hindi raw ipinanganak ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Church, paano mo papasukin ang kaharian kung hindi mo ito nakita? Paano mo papasukin ang isang pintuan kung hindi mo ito nakita? Paano mo pupuntahan ang isang lugar na hindi mo nakikita? So ang solusyon, the kingdom solution, is to be born para makita mo yung kanyang kaharian. Kasi hanggat hindi mo nakikita ang kaharian ng Diyos, hindi mo siya mapapasok. Hindi ka paghaharian ng Diyos. Hindi tayo paghaharian ng Diyos. Kaya ang solusyon po ng Diyos dyan, sabi po niya,
Maliban daw ang isang tao ipanganak na muli. Sino po yung ipapanganak na muli? Hindi ikaw. Hindi ako. Mali yung sinasabi ng mga mangangaral na dapat ma-born again kayo. Dahil malinaw yung sinasabi roon. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Not to enter. Ang susi po ay ipanganak yung isang tao. Sino po yung tao na yon? Si Jesus. Siya po yung dapat ipanganak sa atin para makita natin ang kanyang kaharian. Bakit po siya yung dapat ipanganak sa atin? Si Nicodemo, gusto niya siya yung ma-born again. Si pastor, yung mga mangangaral, gusto niya sila yung ma-born again. Ang gusto ni Jesus, siya yung ma-born again. Siya yung ipanganak sa iyo at sa akin para makita mo ang kanyang kaharian. Dahil siya lang naman yung daan. Siya yung buhay at ang katotohanan. Siya po yung susi ng lahat ng bagay. Dahil hindi ka ipapanganak na muli, hindi tayo ipapanganak sa Espiritu hanggat hindi po ipinapanganak si Kristo sa atin. So the kingdom solution is to be born. That man in us and be born in the Spirit para makapasok sa kanyang kaharian. Kailangan daw tayo ay ipanganak sa tubig at Espiritu, ipanganak sa Espiritu para makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil pag hindi ka ipinanganak sa Espiritu, hindi mo mapapasok ang kaharian ng Diyos. Bakit? Ang kaharian ng Diyos ay spiritual. Because the kingdom of God is not a natural kingdom. The kingdom of God is not a literal kingdom. We're not talking about the natural kingdom like London, Italy. Hindi po tayo tumutukoy sa mga ganong kaharian. Kaya walang sino man makakasira ng kanyang kaharian. So, pag ang tao pinagharian, pag ang tao ay nakapasok sa kaharian ng Diyos, ano po mangyayari? Nagkakaroon po ng expansion. Kingdom expansion. Tingnan niyo po, sabi ko nga po tama yung sinabi ng Romans, all things works together for good. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Kung hindi pa nag-lockdown, kung hindi pa nagkakaroon ng coronavirus, hindi tayo makakapangaral through live streaming, through social media. Na dahil sa ating pong ginawa, ang daming nakaalam ng paghahari po ng Diyos. Can you imagine, church? Napakarami ang nakaalam ng paghahari po ng Diyos sa kasalukuyan. Kaya kung titingnan po natin, lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. So the kingdom expansion, according to Isaiah 9:6-7, malinaw po roon yung sinabi po ni Jesus Christ. Hindi po natin pag-uusapan nung nakaraan ay pinag-usapan, medyo na-insulto ko doon sa ipilit po nila na tao daw si Kristo. Ayaw ko sanang patulan pero hindi po ako maniniwala na si Kristo tao. Wala kang mababasa sa Biblia na si Kristo tao. Ang tao si Jesus, si Jesus. Si Jesus, anak ni Maria. Si Kristo, hindi anak ni Maria. Hindi ko yan ipapaliwanag. Aralin nyo. I-PM nyo ko tungkol sa bagay na yan. Ano po yung sinabi po ng ng Isaiah about the kingdom expansion? For unto us a child is born, unto us a son is given. Kaya sabi ko nga po, bago nyo sabihin na si Kristo ay tao, hindi po si Jesus, si Kristo. Bago nyo kako sabihin na si Kristo tao, ipaliwanag nyo sa akin ng mainam yung sinabi ng Isaiah 9:6, for unto us
a child is born. Yung isang bata pinanganak. Unto us, a son is given. Yung anak binigay. Sabi ko, ang tanong ko, walang pumatol. Sino yung pinanganak at sino yung ibinigay? At titiyakin ko na yung ibinigay hindi pinanganak. Bago natin sabihin si Kristo tao. Iba yung pinanganak, iba yung binigay. Kaya sabi ko nga po, si Jesus anak ni Maria, si Kristo hindi. Dahil nung ipanganak si Jesus, Jesus lang siya, hindi siya Jesus Christ. Dahil si Jesus papatayin, ihahandog. He is the Lamb of God. But anyway, pag-aralan nyo yan, yung sinabi ko, hindi yan ang tinatalakay. Bigla lang na-remind sa akin because of this verse. His son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Everlasting Father. Yung ipapanganak daw. O yung ibinigay. Everlasting Father. Sa verse 7, ang sabi po rito, of the increase of His government, increase or expansion of His government, and peace, there shall be no end. Wala po daw wakas. We just talk about expansion. Okay. Pag pinag-usapan po yung expansion, ito po yung isa sa pinakamahirap, di po ba? Halimbawa, ganito. Gusto mong palakihin yung bahay mo. Anong gagawin mo? Nakita mo, masikip na yung bahay mo. Maliit na para sa pamilya mo. Anong gagawin mo? Di ba gigibain mo yan? Pag giniba mo yung bahay mo, anong unang papasok sa isip mo? Sayang, di ba? Sayang. Pero tandaan natin na hindi lalaki yung bahay mo kung hindi mo wawasakin yung bahay mo. Kung gusto mo ng malaking appliances, halimbawa yung ref mo ngayon maliit, 1 door lang. Gusto mong palitan ng 2 doors. Kailangan mo i-dispose yung luma mo, yung maliit. Yan po yung sinasabing expansion. Dahil hanggat hindi mo i-dispose yung maliit, yung hindi mo sinisira yung maliit na lugar, hindi yan lalawak. Yun po yung sinasabi po ng Isaiah 9:6-7. The expansion of His territory. Church, expansion of the kingdom. Gusto mong lumawak yung kaalaman mo. Gusto mong lumaki. Iwanan mo kung anong meron ka. At yun po yung pinakamahirap, pinakamasakit. Manghihinayang ka talaga. Manghihinayang ka sa ref mo. Sa TV mo na maliit, na gusto mong palitan ng malaki. Pero hanggat hindi mo dinidispose yung maliit mong TV, hindi ka makakapagpalit na mas malaki. Kung hindi ko dinispose yung dati kong aral, hindi ako magkakaroon ng ganitong aral. Kung hindi ko dinispose, di ba naalala niyo po, yung sinabi po ng isang parabola ni Jesus Christ tungkol sa isang mangangalakal. May isang naglalakbay, pumunta sa isang bukirin. Pagkatapos, nung dumating siya roon, ang sabi po roon ay, ang kaharian daw ng Diyos ay katulad noon. Ang sabi niya, nung makita niya ang isang bukirin na puno ng kayamanan, umuwi siya, dinispose niya ang kanyang kayamanan at binili niya yung kayamanan na kanyang nasumpungan, na puno ng perlas. Ano po yung church? Mayroon ka ng sariling kayamanan. Yan yung kaalaman mo ngayon. Yan yung doktrina mo ngayon na pinag-aralan mo na napakaraming taon. Yan yung aral
na pinaghirapan natin na napakaraming taon. Ngunit nung masumpungan mo ang bukirin ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos, nung masumpungan natin, anong sabi doon? Gusto mong magkaroon ng expansion of your territory. I-dispose mo kung anong meron ka. Yun yung pinakamasakit. Yung alisin mo yung kung anong meron ka. Manghihinayang ka. Isipin mo, ang ganda ng bahay mo. Naisip mo, gusto mong palakihan. Manghihinayang ka sa ginastos mo. Pero hanggat hindi mo inaalis ang panghihinayang sa puso mo, sa isip mo, hindi mo mapapalakihan ang teritoryo mo. Hindi lalaki ang bahay mo. Kailangan mong gibain yan para lumuwang ang iyong kinaroroonan. Church, yan ang paghahari ng Diyos. Malinaw yung sinasabi po ng Diyos. Gusto mo ng expansion of your territory. Sabi ko nga noon, hindi ko nagagawa yung bagay na ito eh. Hindi ko nagagawa yung bagay na ito, church. But I thank God, I really thank God. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos. That is a kingdom expansion. So the result of the kingdom, according to Daniel, chapter 2:44, tingnan po natin. Ano po yung resulta? Ano po yung plano talaga niya at naging resulta? Actually, plano yan eh. Because Daniel is a futuristic. Hula po yan about the kingdom of God. Tingnan niyo po ha, kung ano sinasabi po ng Mateo, ng Daniel, chapter 2:44. Okay, ito po yung resulta ha. And in the days of these kings, shall the God of heaven set up a kingdom. Okay, ang sabi po niya, ang Diyos daw ng kalangitan ay magsisit up. Maglalagay ng isang kaharian. Ang sabi niya, which shall never be destroyed. Okay. Anong sabi? Ang kaharian daw ng Diyos hindi masisira. Tapos sasabihin nyo, mawawasak ang mapag-aharian daw tayo ng kung ano-ano. Kasi sinabi ng Revelation, mag-ahari daw si Satanas. Dahil sinabi na may 1,000 taon na siya'y pakakawalan para mandaya. Abay church, ang Book of Revelation ay hindi tumutukoy sa mga literal na bagay. For your information church, Book of Revelation ay yan po ay vision. Pangitain yan ni John the Beloved. Kung pangitain yan, hindi yan literal. Tingnan nyo ho. Patutunayan ko, isang araw pag-uusapan po natin ang Book of Revelation. Bakit? Kapag nangyari na mayroong Antichrist na maghari sa buong mundo, sinungaling si Daniel. I'm sorry to say that. Sinungaling si Daniel. Kung may Antikristo na maghahari sa buong mundo, o halimaw na maghahari sa buong mundo, sinungaling si Daniel. Bakit? Uulitin ko yung binasa ko. Daniel 2:44. Sa Daniel 2:44. And the days, sabi niya, of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed. Hindi raw mawawasak. Ang kaharian ng Diyos hindi mawawasak. Ang religious kingdom mawawasak. Ang world mawawasak. Pero ang kingdom of God never be destroyed. Sabi po niya, patayin mo man yung taong pinaghaharian ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, hindi mo nawasak. And the kingdom shall not be left to other people. Okay. Ang kaharian daw ay hindi ibibigay kahit kanino mang tao. Ngayon, sasabihin nyo, maghahari si Antichrist. Sinong
magsisinungaling? Si Daniel ba sinungaling? Sabi niya, hindi ibibigay kahit kanino mang tao. Hindi ibibigay kay Obama yan, kay Bill Gates, kung kanino kay Pope. Walang hahawak ng kaharian dito sa mundong ito. Only the God of heaven set up a kingdom. Church, I'm sorry to say that. Magiging sinungaling si Daniel kapag nangyari yung sinasabi ng mga mangangaral ngayon. Tapos sasabihin natin, magtatayo daw ng templo sa Israel kasi meron daw rebuilding the temple. Saan mo nabasa yung rebuilding the temple? Ang meron sa Biblia, yung rebuilding the Jerusalem, according to book of Daniel, rebuilding the Jerusalem. Sino nag-rebuild ng Jerusalem? Si John the Baptist. When he was preparing the way of the Lord, he was restoring the ditch and plaza. Si John the Baptist po yun. Sino magre-rebuild ng temple? Hindi po si Antichrist. Hindi ang halimaw. Si Jesus Christ ang rebuilder of the temple. Ano sinabi niya? Okay, destroy this temple. And within 3 days that I will raise it up, itatayo kong ito muli. Within 3 days, sabi po niya. Tapos sasabihin natin na si Antichrist na magre-rebuild ng temple. No. Jesus Christ is the rebuilding of His temple. Hindi natin makikita sa Biblia na merong Antikristo na magtatayo ng kanyang templo. Wala sa Biblia yan. At ang sinasabi ng Daniel, rebuilding of the Jerusalem, not rebuilding of the temple. Because only Jesus Christ or the Holy Spirit is the rebuilder of His temple. Yung po na masakit yan kung minsan pataka lang tayo sa aral po natin. I'm sorry to say, kwan po kasi yung masyado po tayong minsan dahil sa doktrina, nalalason yung utak po natin. Malinaw yung sinabi po ng Book of Daniel Church. Ito yung resulta ng kingdom. Ang sabi po rito, kingdom shall not believe to other people. Hindi daw ibibigay kahit kanino, kahit kay Antichrist, kahit kay Satanas, kahit kay Obama o kung kanino pa man, hindi ibibigay ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, walang taong pwedeng sumira ng kaharian ng Diyos. Sabi ko nga po, pumunta ka ng Middle East, pumunta ka ng Saudi Arabia, magdala ka ng Biblia, mangaral ka ng relihiyon, huhulihin ka. Bakit? Mangaral ka ng Kristyanismo sa Saudi Arabia, huhulihin ka. Pumunta ka ron, wala kang dalang Biblia, ipangaral mo ang kingdom of God, hindi ka huhulihin. Dahil hindi ka nangangaral ng relihiyon. Ang ipinapangaral mo ay yung gobyerno ng Diyos. Hello? Di tayo magkakaaway. Di ako galit. Nagpapaliwanag lang po ako. Kasi malinaw yung sinabi po ni Daniel. Na ang sabi po rito, ang sabi po niya, uulitin ko. And in the day, sa araw ng mga hari, sabi niya, shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Walang taong makakasira, hindi raw mawawasak. Tapos sasabihin natin, church, pag-uusapan natin ang Matthew 24, the whole chapter, at ang book of Revelation, kung ano ang ibig sabihin ni Jesus Christ doon. Pag-usapan natin yan bago matapos ang lockdown. So ang sabi po rito ay, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not believe to other people. Hindi ibibigay, hindi itatransfer, hindi mapupunta sa sino mang tao, kahit kay Barack Obama, kahit sa ID system, kung anong microchip o kung sino pa man. Hindi mapupunta ang kaharian ng Diyos sa kanila. Malinaw yung sinasabi ni Daniel. Si Daniel ay legit na propeta ng Diyos. Hindi siya bulaang propeta.
Siya yung propeta na naghula tungkol kay Jesus Christ at tatapusin niya yung 6 na bagay. Tandaan po natin yan. Ano po ang sabi po rito? But, ano daw yung kingdom na hindi ibibigay kahit kanino? Sabi niya, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. The word forever is no beginning and there is no end. Walang wakas ang kaharian ng Diyos. Sabi na Isaiah 9:7 yan eh. It shall stand forever. Yun din yung sinabi po ni Daniel. Yung kaharian daw ng Diyos ang wawasak ng lahat ng kaharian. Pati kaharian ng relihiyon, kaharian ng simbahan, kaharian ng sino pa man dyan. Ang sisira lang niyan ay ang kingdom principle, which is the kingdom of God. Isa lang ang kaharian po ng Diyos, Church. At hindi yan nagsimula kung saan, doon o rito. Dahil ang Biblia may sabi, ang kaharian ng Diyos, hindi pagkain, hindi inumin, hindi pananamit, kundi kagalakan. Sabi niya, the kingdom of God is a peace, joy, and righteousness and the Holy Ghost. Kasi siya yung nagre-rebuild. Jesus Christ is the rebuilder of the temple, of the kingdom. He is the kingdom builders. Hindi tayo yung kingdom builder. Hindi tao ang kingdom builder. Si Jesus yung kingdom builder. Hindi po tayo. Si Jesus. Daniel chapter 6:26. Tingnan po natin kung ano sinabi po roon. Malinaw yung sinabi niya eh. Verse 26. Ang sabi po niya rito, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God. For he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed. Ang kanyang raw kaharian ay hindi masisira. Ang sabi po niya rito, and his dominion shall be even unto the end. Walang katapusan ang kanyang dominion. Hindi magdo-domain ang Antikristo, ang halimaw sa mundong ito, sa sanlibutang ito. Only Jesus Christ will reign forever. His kingdom shall stand forever and ever, church. Yun po yung malinaw na sinasabi po ng Biblia. Hindi ibibigay kung kanino mang tao. Walang taong pwedeng umagaw ng paghahari ng Diyos. Walang sino mang taong pwedeng kumuha ng kanyang trono. Magwasak ng kanyang kaharian. So church, malinaw. Kung may gusto po kayong gusto pong linawin pang muli, i-PM nyo po ako. After lockdown, usap tayo. Dahil ang kaharian ng Diyos, iisa lang ang mandate ng God. Yung sinabi niya, preach the gospel of the kingdom. That is the mandate. Protocol. Preach the gospel of God. The gospel of the kingdom. Not only the gospel, but the gospel of the kingdom. Malinaw po, church, na ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Malinaw po, church. Napakalinaw na ang kaharian ng Diyos hindi mawawasak, hindi ibibigay kahit kanino mang tao, walang aagaw sa kanyang kapangyarihan, and it shall stand forever and ever, sabi ng Panginoon. So sa umaga pong ito, church,
Muli, nais ko pong magpasalamat sa inyong panahon, sa inyong paglalaan ng inyong oras sa panunood ng videong ito at sa makakapanood. I declare that God will bless you. Pagpalain kayo ng Diyos higit sa inyong inaasahan. Kung may inaasahan ka, higit pa riyan ang ipagkakaloob na pagpapala sa iyo ng Diyos. Anumang bagay na dinidesire mo, kapag naging priority mo ang kanyang kaharian, that God will bless you. I declare it right now in Jesus' name. Kung mayroon ka mang karamdaman, I declare the complete healing right now. Magaling ka na. In the name of Jesus. Ano man ang problema mo sa buhay ngayon, pinagpala ka na. Tinugon ka na. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, sasamahan ka ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ang Diyos ay walang limitations. Ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Take note, church. Kung kaya niyang itawid, kung nagawa niyang itawid ang mga Israelita sa Red Sea, yung kalagayan mo ngayon, ang problema mo ngayon, napakaliit kaysa sa problema ng Israelita. Ang solusyon lang, magtiwala ka. Magtiwala ka sa Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat ng mabubuting bagay para sa iyo. Magtiwala ka lang sa kanyang mga ginagawa. Magtiwala ka lang sa nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, church. Kung nagpapagaling siya noon, hanggang ngayon, naalala ko po, yung isa kong inaanak. At sabi niya, Ninong, yung anak ko may dengue. Sasalina ng dugo. Sanggol ang kanya anak. Kung pwede pumunta ka rito sa Mariveles, ipag-pray mo ko, ipag-pray mo ang aking anak. Sabi ko, anak, kung yan ay alanganin na critical ng anak mo, sa daan pa lang, kukunin na yan. Hindi pa ako nakakaalis, kukunin na yan. Pero paniwalaan mo ang sasabihin ko. Because Jesus Christ was using the power of His Word. Sinabi ng Biblia, yung kapangyarihan, binigay sa atin. Nasa ating mga dila yung buhay at kamatayan. And I was declared, sabi ko sa kanya, ngayon pa lang, sumampalataya ka. Ibulong mo sa iyong anak lahat ng sasabihin ko. Sampalatayanan mo, ang iyong anak ay magaling na. Few minutes, tumaas ang platelet ng kanyang anak. Church, may nagbago ba sa Diyos? Wala. Sa sino mang pinaghaharian niya, sabi po ng Biblia, malinaw yung sinabi niya. If I drive out demons, the kingdom of God is upon you. Church, anuman ang kalagayan mo ngayon, nasaan ka man, ipinapalagay mo na ang iyong problema wala na solusyon. Sa Diyos, lahat ng problema may solusyon. Bago pa dumating ang problema sa iyo, may solusyon na ang Diyos. Kailangan mo lang siyang gisingin sa puso mo. Yan ang sinabi ng Biblia. Ang kanyang mga alagad, nung wala nang magawa, ginising niya ang kanyang Panginoon. Panginoon, gumising ka, malulunod na tayo. Hanggat hindi mo idinadamay, hanggat hindi mo ginigising ang Panginoon, hindi kanya tutugunin. Bakit? Ibig sabihin, may kaya ka pang gawin. Dahil ang Diyos ay Diyos ng walang pag-asa. Kailangan mo lang magkaroon ng pag-asa. Sa panahon natin ngayon, church, ito po yung panahon na dapat mong paghariin ng Diyos sa puso mo. Sa puso po natin.
Father God, thank you so much. Sa oras na ito, Panginoon, lahat ng nanunood ng video ito, ng live streaming na ito, Lord God, I declare that you bless them, Father. All aspects of their lives, Lord God. Maging ang kanilang mga resources, ang kanila pong kabuhayan, hanap buhay, maging lahat ng kanilang tinatangkilik, Panginoon. Ang kanila pong mga negosyo, pagpalain mo po, O Diyos, higit sa kanilang inaasahan. Ang sino mang may mga karamdaman, Panginoon, I declare, Lord God, a complete healing right now in Jesus' name. I declare, Father God, complete deliverance in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya. Father God, thank you so much, Lord God. Kausapin mo ang iyong mga anak. Kausapin mo po, O Diyos, ang iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Ang mga anak mo na labis na naapektuhan ng coronavirus, ng lockdown, ng enhanced quarantine, O Lord God. I declare that you bless them, Father. Continue, Lord God, to comfort them, Lord, in the name of Jesus. We allow you to speak, Father God. We allow you to ministering, O Lord God, in the name of Jesus. Patuloy kang magministeryo, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng iyong mga anak. Maging ang makakapanood ng videong ito, Panginoon. I declare that you bless them, Lord, in the name of Jesus. Speak, Father. Open their spiritual understanding, O Lord God. Open their spiritual hearing, Lord. Spiritual eyes, O Lord God. Spiritual seeing, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Bless your people, Father God. Bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, muli po, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin, sa ating pong talakayin sa umaga pong ito. Muli po, pagpalain po kayo ng Diyos, ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyo pong lahat. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. God bless.